afternoon po. Sige po, dito yung first time akong nakita. Ayun. So, sino po dito yung mga nagpapatrade na? Nag-game din. Ano po pag-uusapan natin? Anyway po, I'm from Manila po. Ang province ko po is Quezon Province. Sa mga nakarating na po ng Lucena, Sariaya, Candelaria, doon po ako doon po yung province ko. Pero lumaki po ako ng Batangas. Okay? Batangas, and then after college, sa iba't ibang lugar na po ako na nag-stay kasi sa paghahanap ng mga opportunity. Okay? I'm a computer programming engineer po by profession. So yung website and system po natin, ako po yung gumawa. Okay? And yung trading software din po natin, ako din po yung gumawa. So lahat po nang na-discuss kanina, ako din po yung gumawa niyan. So sino po yung may tanong? Clarification, violent reaction, yan. Lahat po nang na-discuss kanina ni Sir Richard, yung 10 days, 20 days, 30 days, 6 months, and 1 year natin ay too good to be true po. Totoo na. Yes po. Naka-web up pa lang siya ngayon. So soon magiging up talaga siya na madadownload mo sa Google Play Store at sa App Store. Naka-prepare pa lang naman siya. Hindi kasi biro yung magagastos din kapag nilagay sa App Store at sa Play Store. Mahigpit na rin kasi ngayon si Google. Ayan. Anyway, going back, ang platform natin po ay too good to be true sa mga taong walang idea pagdating sa crypto, sa forex, and sa stock market. Magkano po yung sibuyas dyan? Sige po. Sige po. Anyway, kuha ko lang po yung attention mo, ma'am. May question po kayo? May tanong po? Sige po. Tuloy ko lang ha. Anyway, ayun. So, wala tuloy ako. Ang program po natin, kung ang tatanungin niyo po or kakausapin niyo po is mga engineers, mga doctors, mga traditional businessman, ang 45% po talaga per month is too good to be true. Okay? Hindi po talaga siya kayang ibigay pagdating po sa traditional. Okay? Kahit nga po yung mga empleyado, hindi kayang kumita ng 10% per month eh. Diba? So, ang negosyo po na kaya lang makapag-provide ng ganitong percentage is crypto. Why? Cryptocurrency po is being trade 24/7. Sa mga nagtitrade dito, may idea sa trading, alam po nila yan. And 1% daily is very conservative po para sa aming mga traders. Okay? Kaya po namin kumita ng almost 100% per day, pero yung risk po kasi napakataas. So, pag naminsanan kami, or natsambahan na matalo yung trade, so hindi na tayo magpangipangita bukas. So kaya ginawan ko siya ng program na kung saan mayroon akong ginawang trading software na kayang magbigay ng consistency na 1.5% maximum in a daily basis. Okay? So, and take note po, yung trading software po natin, since may mga account na po kayo, nakikita nyo po yun, may mga access po kayo doon sa trading bot history. Okay? So, ito po. So, sa trading bot history, diyan nyo po makikita yung trading software na meron tayo. Okay? And sa mga may idea po sa crypto, ito pong website na to na lumalabas, ito po yung Etherscan blockchain. Na kung saan, ito yung pang-verify ng lahat ng legit na transaction ng trading when it comes to Ethereum coin. Ethereum coin as of now is 186,000 per coin. Siya po yung second to Bitcoin. Bitcoin po kasi is the mother of all coins. Okay? And dito po naka-integrate mismo yung trading software na meron tayo. Sa record. Dito, sa baba. Ayan. Ito po yung trading software na meron tayo. Ito po may mga pending pa. So, may makikita kayo 10 seconds ago, 58 seconds ago. Iyan po yung mga trades. Na kung saan makikita nyo through Binance. Yan, iba't iba. And kung hahanapin nyo po yung 24 hours ago, makakabilang po kayo ng 100 trades minimum per day. Okay? And take note, ang ibinibigay po nito na winning rate sa akin is 80 to 90%. Pagbasehan po natin yung 80% na winning rate sa 100 trades sa minimum per day,
Ibig sabihin po noon, 80% panalo, 20% talo. Why? Kasi hindi po palaging panalo sa trading. Okay, may mga talo din po. So, ganyan ko lang siya, minimize yung risk. So, and take note, isa lang po to sa mga trading software na ginawa ko. Ang ginawa ko pong trading software, 10. Okay? Para po siyang, yun po yung risk management ko pagdating sa negosyo, sa pagninegosyo. Kasi sa traditional business, kung gusto nyong magkaroon ng risk management, kailangan meron kayong at least 5 or 10 negosyo na traditional. Why? Kung tumaob yung isa, meron kayong siyam or meron kayong 4 para bumangon. Tulad din po sa trading natin sa online, kung magkaroon siya ng glitch, magkaroon ng mga bugs, kasi ang web programming po is hindi biro. So, may mga maintenance din po yan na tinatawag or tinatawag na operational expenses in a daily basis, in a weekly basis, in a monthly basis. Yung Facebook nga po may update eh. So, how much more yung trading software natin? Okay? And hindi rin po biro yung maintenance nito. Take note po, meron po siyang 21,107,408 transaction as of today. Hindi po siya ginawa last year. Proven and tested ko po siya pagdating sa trading. Okay? And for the sake of transparency po, ipakita ko sa inyo yung isa sa mga wallet asset na meron ako. Ang kapital. Ito po ay for your eyes only. Okay? Kahit po maraming nakakakita sa totoo lang, pero wala naman sila magagawa. And live money po ito. Ayan, ito pong nakalagay na network. Pwede mo i-highlight. Double click mo lang. Ayan. So, kayo na po yung mag-compute. 4.3 billion. Dollars in action. Kahit po hindi pa kayo nagpapatrade nung mga nakaraan, nandyan na po yan. Okay? So, ang tanong po sa akin ng karamihan, sa kabila po ng perang meron ako, bakit pa tayo meron ganito? Diba? Ganito po kasimple. Bukod po sa given na kasi yung makatulong ako sa iba eh. Okay? And ang tanong ng iba eh, baka manloloko lang daw yan. Sino po dito yung gano'n mag-isip? Diba? Baka scam yan. Sino po dito yung na-scam na? Kung kayo po ay na-scam na noon, ngayon po, ako po yung scam niyo, ubusin natin yan. Ganito po kasimple. Kung bakit ako nagpapakita sa inyo, bakit ako naharap sa inyo, kasi gusto ko lang maputol yung kaisipan sa mga Pilipino na ang cryptocurrency is scam. Actually, ang Bitcoin ng cryptocurrency is very legit. Kikita talaga kayo sa tamang platform. Kasi po, wala kayong ibang pwedeng pagkakitaan sa cryptocurrency or sa Bitcoin na trading kung hindi siya tatawagin platform. Dapat talaga tinitrade yung pera nyo. Okay? Kung meron kayong sasalihan na negosyo na cryptocurrency, alamin nyo po talaga kung tinitrade talaga yung pera nyo. Okay? Hanapan nyo po talaga ng trading. Ito po sa atin, naka-live na po yan. Nasa system na po yan. Bakit po? Hindi po araw-araw na malakas ako mag-trade. Kasi po ang tao may emosyon. Pagdating po sa trading, kailangan emotionless ka. Okay? Hindi ko naman po sinasabing wala akong emosyon. So, sa trading lang po yun. So, nakakaramdam din po ako ng sakit. Ayan. Ibig ko lang po sabihin, ang program po kasi, kung ano yung nakadesign sa kanila, yun lang po yung gagawin nila. Okay? Kung bakit 1 to 1.5% lang yung nakadesign sa kanya, kasi doon lang po tayo sa conservative. Doon lang po tayo sa profitable and sustainable. Yun naman po yung gusto natin, di ba? Yung pangmatagalan. Okay? And isa po sa mga deepest reason kung bakit ginagawa ko itong negosyo na to, ikukwento ko lang po, bahala po kayo kung maniwala kayo o hindi. Kahit po ipacheck nyo sa government natin. Ako po kasi ay walang kinilalang tatay since birth. Okay, hindi ko po alam yung pangalan at saka yung mukha. So, nung minakilala po ako sa negosyo na naging tatay-tatayan ko na, siya po yung isa sa mga naging mentor ko kung bakit ako nandito ngayon. And pumanaw po siya 2 years ago. So, ako po yung huli niyang kasama sa ospital and ang tanging request niya sa akin, kung tutulong po ako sa tao, gumawa daw ako ng negosyo na kung saan matuturuan ko kayong humawak ng maayos ng pera. Kasi marami dito sa atin sa mga Pilipino kumikita ng malaki pero hindi marunong ng money management. Iba kasi yung budgeting sa money management. Okay? Hindi porket may malaki ka ng pera is mayaman ka na.
Diba? Ang daming nagkakaroon ng maraming pera pero in the long run, nawawalan din. Bakit? Hindi nasusustain eh. Hindi nila alam kung paano gamitin yung pera. Hindi nila alam kung paano i-manage. Sa pagninegosyo po kasi, kailangan alam niyo yung asset and liabilities niyo. Okay? Kasi po ang labanan po ngayon is sustain, pag-sustain ng buhay. Kasi may mga tao nagkaroon, nawala, nagkaroon, nawala, nagkaroon, nawala. Up and down na lang yung buhay. Eh paano kung nagkaroon, nawala, tapos dire-diretsong wala? Mas mahirap yun. Ang maganda, nagkaroon na sustain. Di ba? Ang gusto ko pong mangyari dito, maturuan ko kayong mangisda kaysa bigyan ko kayo ng bigyan ng isda. Kasi paano kung wala na ako bukas? Di ba? Yes. Ibig sabihin, kung wala na ako, wala na ako ibibigay sa inyo, wala na kayong matatanggap. Pero kung naturuan ko kayong mangisda at naturuan ko kayong gumawa ng pera kahit wala ako, maaalala niyo pa rin ako kasi nakakagawa kayo ng sarili niyong pera. Okay? Oo, gusto mo haring na. Bigyan ka na. Kasi yun yung apelido ko. Hindi. Ano siya, methodological, way kung paano ko siya gagamitin. So, ano lang siya, comparison lang. Kumbaga, naturuan kitang gumawa ng sarili mong negosyo na kung saan yun yung magdadala sa'yo ng sarili mong pera. Yes. Marami, nandito na. Gusto mo yung sorry card ulit. Sige, scroll mo lang. Ayan. Ilan lang yan sa mga nilagay ko sa website natin. Pero lahat nasa... napakita ko lang sa Richard yung kanina. So, siya na lang yung magkakwento. Marami pa akong exchange wallet. So, isa lang yung Binance wallet kasi very trusted naman yung Binance. Pero bakit na-access ko kung nakaban? Diba? So, hindi siya nakaban. Okay? So, anyway. So, ito po yung mismong trading software na meron tayo na kung saan dyan po inilalagay yung pera nyo para kumita. Okay? So, any questions po? Clarifications? Yes, ma'am. As I understand, smart trading is very Ethereum po yung Hindi po. Network lang po yung ginagamit. Ethereum network po yung ginagamit ko sa trading. okay. My follow-up question is, kayo po yung Yes po. do you have a group in case you don't have others to you or whatever? How are we coping? If let's say something happens to you, behind who knows how to trade, who knows your skills, and then our funds are still being damaged. So, naintindihan ko yung question mo, ma'am. Pero tatagalogin ko yung sagot, Ang negosyo po natin is online. So, if ever something happens to me, maybe mamaya or bukas, so... Huwag naman. Nakabata pa eh. Yung negosyo po natin dire-diretso kasi lahat naman po siya automated. So, pagdating sa nagtitrade, ako lang po yung nagtitrade. So, may software naman po tayo na andyan na. Pero meron po akong 4 na kaibigan na sila yung nagme-maintain ng website natin at saka ng trading software natin. Sila po yung mga trusted ko. So, hindi po ako nag-hire ng isang IT company kasi bilang computer programming engineer, inaalam ko po kasi yung intention nila. So, yung mga nakausap ko kasi na IT company, gusto lang nilang kunin yung trading software na meron tayo. So, yung 4 ko pong kaibigan, sila po yung trusted ko kasi hindi sila nasisilaw sa pera. Mas mayaman po sila sa akin. Yan. Ganun lang po kasimple. Okay? So, ang gusto lang nila is ma-share lang din tong trading software na meron tayo na kung saan depende po sa tao kung maniniwala. Okay? Kasi lahat naman po ng pagninegosyo, kahit anong aspeto, trust po yung pinakapundasyon. Kasi kung hindi ka nagtiwala sa sarili mo at nag-apply ng trabaho, hindi ka magkakatrabaho. Kung hindi ka nagniwala sa sarili mo at mag-put up ng sarili mong negosyo, hindi magpo-prosper yung negosyo mo. Tama po ba? So, kung hindi rin ako nagtiwala sa sarili ko na magagawa ko to, wala po ito. Wala po tayong pag-uusapan. Hindi nyo po ako makikilala. Tama po. So, pagdating po sa assurance,
wala naman po kasing assurance sa buhay natin. So, in Ayan any na naman aspect si po, Sir. mahirap hanapin yung assurance. Kahit nga po insurance, walang assurance. Tama po. Hindi, totoo po. Kasi mahirap po hanapin yung assurance eh. Kahit nga po pag-ibig, walang assurance eh. Diba? Sabi mo kung gusto mo nga. Ako po ay may asawa. Meron po akong anak. Single pa ako pag nasa labas. Joke lang. Hindi po, joke lang. Anyway, so, yung plans po natin, kayo na po yung makapagsabi kung madi-deliver pa natin yung 10 days, 20 days, 30 days base dun sa explanation na ginawa ko. Ngayon, ang pag-usapan po natin yung nakalock-in. Kasi sabi nila, too good to be true, which is very true. Hindi mo Na too pagpapwa. good to be true. Kasi nga po, pag hindi nyo alam kung paano kumikita yung pera nyo, mahirap pong paniwalaan na makukuha nyo yung pera nyo. Tama. Ay, ginakuha mo. So, matagal ko po pinag-aralan yung compounding effect sa pamahalaan. At wala po ako nakita ng ibang negosyo kundi crypto trading. Sa traditional po, sa forex, sa stock market, hindi po kaya. Kasi po, yung fluctuation, hindi kaya i-sustain. Hindi kaya talaga yung pagkita sa forex and stock market. Pero crypto alone, kaya po talaga siya. Sa totoo lang. Anyway, meron tayong 6 months, meron tayong 1 year. Sabi po nung sa ni Sir Richard, yung 1,000 yung magiging 86,000. Kung mapapakita ko po bang may i-deliver yung 1 year, siguro po yung 6 months, given na. Kasi 1 year po yung pinag-usapan natin. So, tingnan po natin. Yung 1,000 nito po is magiging 86,000. In 1 year time na nakatrade po sa system natin in a monthly basis. Ilakin mo siya. Hindi ba po? Yung monthly po natin is 45%. Tigi monthly. In a monthly basis. Hindi mo pagpapwa. In a monthly basis. So ipapakita ko muna sa inyo kung magkano talaga yung magiging pera nyo after 1 year. So calculate ko Kung lang siya. i-go mo nga, i-go na. So meron po siyang breakdown dito sa kanan. Yan po ay calculator na live. So ito po yung magiging pera. 86,380 after 1 year. The question is paano ko siya mapoprovide? Paano siya madi-deliver? Going back doon sa trading software na meron tayo, itinitrade po yung pera nyo ng 24/7. Pero yung pera nyo, inilaki nyo sa akin, yung 1,000 yun, inilaki nyo sa akin ng 1 year in a monthly basis. Diba, daily po nagtitrade yung system natin, balik po tayo. Doon yung 1,000 nyo sa interest rate, yung 45, i-divide po natin ng 30 days kasi daily po itinitrade yung pera nyo. That's 1.5. And in a daily basis. Yan lang po yung papalitan natin. 1 year time pa rin, and then i-calculate mo sa chart na sa baba. Ayan. Ito po yung magiging pera nyo. 90,955.98. So, in 1 year time. Magkano po yung kailangan ko ibigay? Kayo na po yung makapagsabi kung makikita po tayo next year, November 2025, November 16. Ayan. So, sa dami po ng nagla-lock-in ng 1 year, yan po yung hinahanap ng sagot. Okay? Kasi kung hindi nyo po alam yan, hindi. Matatakot po talaga kayo. Ang isang bagay po na hindi nyo alam, talagang katatakutan nyo. Yung multo nga, hindi nyo nakikita, kinatatakutan nyo. Pero ito, nakikita nyo. Kumbaga, hindi nyo kasi nakikita yung proseso. Diba? So, yung isang bagay naman na hindi nyo alam, talagang katatakutan nyo. Diba? Kung hindi kayo marunong mag-drive, nakakatakot. Diba? Sa una. Pero pag alam nyo na, parang na kayo nangangarera. Tama po. So, lahat naman po, yes ma'am, question. Tagalog ma'am, Tagalog. Trade siya. Trade ako 1 day. Matapos ka lang po 1 year, nag-onboard, nadula ako. Paano nga kung nag-invest? Pag nag-trade daw siya, tapos namatay siya. Hindi naabot ng 1 year. Ano daw? Huwag niyo naman panalangin. Aabot pa lang. Pagkagaling nyo ba yung buhay niyo? Pilitin nyo. Hindi, joke lang po. Sige ma'am, sasagutin ko po. If ever something happens to you na hindi pa tapos yung trade nyo sa akin, immediate family member lang po. Basta po ka-apelido, may ID, at saka po may proof na may death certificate po na talagang nawala na kayo. Baka kasi mamaya nakita lang kayo. Diba? Mahirap yun. Diba? So, kailangan merong certificate. Okay? Questions pa po? Clarification. Yes, ma'am. Sa 15, like,
Hello po, good afternoon. Ano po possibility na magkaroon ng glitch? Like for example, yung Gcash, nagkaroon ng glitch. Microsoft din, months ago, yung nagka-transact ng credit card broke down. So, what are the possibilities? Paano nito ang system? Maintenance lang yun. Thank you for... Ayun, so if ever magkaroon ng glitch, which is already happening na ma'am, so kaya po tayo may system maintenance minsan. Kaya minsan mabagal, minsan mabilis, at the same time, mini-maintain ko naman po yan. So ang system po natin is 100% protected, multiple firewalls po yung nilagay ko dyan. So if ever na ma-hack, diba, parang yung iniisip nyo, dito na lang po, try nyo mag-hire ng IT, ipahack nyo yung system natin. Okay? Kasi po ginawa na po yun ng mga taga Cebu. Kasi ang mga nagpapatrade po sa Cebu, police, si IDG, at saka mga intel. So pinahack po nila yung system natin, yung pong IT company na, ito bigyan ko kayo ng idea ha, sa web programming po, bago kayo makapagpahack ng isang system o isang website, kailangan nyo magbayad. Yung website po natin, kailangan nyo gumastos ng almost 1 million bago nyo mapahack yan. Kasi nga po may multiple firewalls po ako nilagay dyan. And wala naman po kayong mapapala. Wala kayong makukuha. Kasi po lahat ng pera dyan nasa blockchain. Okay? So, masa-shutdown lang po yan, pero may babalik ko yan in 1 week time. So, yung IT company po na hinire nila sa Cebu, nagpa-trade na lang po ng 500,000. Kasi hindi po nila hinayang. Yan. Questions pa po? Clarifications? Yes, ma'am. I-text niya yung message mo sa ila nga mag-question na siya. Sila i-message mo. Kung mayroon na daw nagpatay ng million, Meron na po, napakadami po. Actually, before ko po i-open si Trade Expert, marami na po nagpapatrade sa akin. So, hindi ko po sila ibinilang dito kasi iba po yung plans nila. Kasi po sila po ay mga elite na tao. So, sila po yung mga ayaw makilala ng crowd. Opo, mga naka-NDA siya, just po. Ayan, so... Any questions pa po? Yes, ma'am. Si Imla din na to. What if po nakalimutan nila yung password sa Ano lang po, mag-message lang po sa page natin. And kailangan nyo po mag-send ng 100 pesos para sa reset ng password. So, yung password, yung account nyo naman po is very safe. So, huwag nyo na i-complicated yung mga password nyo. Why? Kung kanino po kasi nakapangalan yan, doon lang siya pwede withdrawin. Hindi po, halimbawa, pangalan ni Mr., wini-withdraw ni Mrs., hindi yung darating or hindi siya matatanggap. Kailangan sa pangalan pa rin ni Mr. siya withdrawin. Okay? So, bawal po Mrs. dito mo na. maglagay ng mga anak na wala pang bank accounts kasi hindi nyo ma-withdraw yung pera nyo. Dapat may bank accounts kayo or meron kayong e-wallets or e-cash, gano'n. Okay, go time. And, okay, so itagal ko na rin yung tungkol sa ano natin sa withdrawal natin. Ang withdrawal po natin originally is 24 to 48 hours. So as of now po kasi lumalaki na po talaga tayo. And wala naman po negosyong perfecto. Okay, lahat naman po ng negosyo dumadaan sa sa pagsubok. So as of now po, pagsubok sa atin or pagsubok sa akin, yung payout natin na 10 to 15 million a day. So hindi po biro yung ginagawa ng staff ko para pumunta ng bangko halos araw-araw para mag-deposit and mag-payout sa mga Gcash. Okay? Limit po kasi yung online transfer. Kaya yung mga e-wallet, Gcash, Cbank, CIMB, Paymaya, GoTime, aabot po siya ng almost 5 to 7 working days bago nyo ma-receive kung mag-request kayo. Kasi nga po, may limit yung online transfer natin. Kung gusto nyo po ng mabilis na payout, gumamit po kayo ng bangko. Kasi ang mga bangko po kasi may over the counter. So kaya po namin ubusin yan ng isang araw lang. 2 araw. Okay? Major banks, especially BDO, BPI, Security Bank, Metro Bank, lahat ng bangko na bukas Monday to Friday. Si BDO kasi bukas siya ng Saturday, Sunday eh. Kaya nakakapag-deposit pa kami. Okay?
Questions po? Clarifications? Yes, ma'am. Yung sa simula ng 24K, Nasinyaler. Pwede po, oo. Pwede siya. As long as Nasinya. pwede siyang matransfer online. Kasi nga lang, O, isa na question. hindi ko siya advisable kasi nga, mag-aantay kayo matagal. Diba? So, kaya nyo mag-aantay ng matagal. Gusto ko na question. Ha? Wala na. So, I-ring mo rin. I-ring mo para Yes, ma'am. makuha niya. question about sa AI. yes po. Siyempre, di ba, nag-discuss ko kanina majority naman sa amin dito kasi wala namang idea. We not completely understand on how training works. So, kanina na-mention ni Sir na meron tayong future project which is an app that will or an indicator. Or correct me if I'm wrong, parang pagkakaintindi ko parang training bot, parang Yes, po. ganun siya. Okay. Siya, diba? So, kailan po tayo nagkakaroon ng parang training? Okay. Nice. So yung parang sa roadmap natin yung sir, no? So yung roadmap po kasi natin, yung mag-discuss si Sir Richard kanina is community-based ako eh. Isa-isa na. In every business po, mapa-local, mapa-traditional, or mapa-online or traditional, community yung nag-sustain. Kung bakit community yung hinahabol ko is para po dun sa indicator. Yung po yung tinutukoy niya ma'am, indicator natin. So, mangyayari po yung trading session natin by April or May. Okay, next year. So, kung bakit ang tinatalag ko po is community kasi tulad ng sinabi ko kanina, ulitin ko lang na in every business, community yung nagsusustain. Kasi kung walang community, walang clients, walang customers, wala tayong negosyo. Okay? And ang naging inspiration ko po sa negosyo natin, isa sa mga inspiration ko ito. Siguro na-discuss ni Sir Richard. Why? Imagine nyo po, wala siyang opisina, walang legalities, walang kahit ano. It's only na application and all na nakikita nyo sa cellphone at saka sa TV. Ito po kasi subscription-based business. And ito na po yung trend sa ngayon na hindi lang alam ng karamihan. Subscription. Okay? So kung mapapansin nyo, si Facebook may subscription na din. Di ba? Si Spotify may subscription. Si YouTube may subscription na din. So, si Netflix po kasi, meron siyang 200 million subscriber. Kunin na lang po natin yung 1 million. Magkano po ba yung monthly subscription? 549 pesos. That's 549 million na income per month. Eh paano po kung 200 yung pinag-uumpitan natin ng 549 million? Di ba? Kung bakit ang target ko po is 10,000 community members. Ito po kasi actually, ang projection ko dito is for the next 2 years. Kasi hindi ko naman po kasi ini-expect na yung community natin is bibilis ng ganito. Sa totoo lang. Kasi ang trade expert po, nilaunch ko po siya sa online. Online business po kasi talaga siya. So, nung ipinakilala sa akin sina Sir Richard, sina Ma'am Bebs, ibang mga leaders. So, hindi ko po na-expect na for the span of, nag-start tayo ng April. So, April, May, June, July, August, September, October, November. For the span of 7 months, we are running 8,500 community na po. Okay? Imagine niyo po, PDP out ko po kayo lahat araw-araw. Diba? Kung tayo po ay hindi nakaka-sustain, ito po ay talagang hindi kaya. Kung ang iniisip po ng iba dito is pay in, pay out, 3 months, 4 months, wala na po to. Kahit na siguro po, 2 months, wala na yun. Diba? Lumalabas pa yung pera nyo. Kasama yung kapital. So, ganyan po ako kakampante doon sa system natin kasi nga po, kaya po siyang i-deliver. Okay? At kaya niyo po talagang kumita. So, going back po sa AI, so sa 10,000 community members po, yung indicator po na ginawa ko mismo, ito po yung gagamitin natin kapag po nagturo na po ako mismo. So, ang kakailanganin na lang po natin dito is computer or laptop, and then kailangan nyo lang po ng subscription which is 10,000 pesos. So, ano naman po yung essence? Bakit ka magsusubscribe? The moment na itinuro ko yung indicator at matuto kang mag-trade ng sarili mo, you will be earning 10% per day minimum using the indicator.
na hindi mo na siguro papansinin to. Yes, ma'am. Is that 10,000 pesos Per month. Yes, ma'am. So, hindi ka naman na siguro lugi. Bigyan ko kayo ng computation. Sa 10,000 na subscription mo, sabihin natin, meron kang 10,000 na kapital. Kasi ang pagbabasehan ko is yung mga middle class na kaya mag-provide ng at least 10,000 pesos as puhunan. Okay? So, kumikita yan ng 10%. That's 1,000 pesos per day. Wow. Tama? I-multiply mo ng 30 days. That's 30,000. I-minus mo yung 10,000 na subscription. Meron kang 20. Plus mo yung capital mo. 30,000 pa din. Tama? So, ito yung scenario na kung saan kaya mo na masustain yung buhay mo. Again, kapag kumikita na kayo sa akin, using the indicator, ang lagi ko pong ina-advise sa inyo, magtayo pa rin kayo ng sarili nyong traditional business. Okay, why? Kasi meron po tayong token. Meron tayong sariling coin. Okay? So, kung bakit ina-advise ko na magtayo ng sariling negosyo para yung token natin mabuhay. Kasi nga po, may community na tayo eh. Ang kailangan ko ngayon is mga negosyante na may sariling business na kung saan doon ko ipa-partnership yung token natin. Ang maganda po dito, kapag may negosyo kayo, it's either salon, coffee shop, restaurant, ako na po mismo yung magpopondo ng token sa inyo, hindi na lang lalabas na po. Okay. So dito, paunahan ng may magandang negosyo, yung traditional. Okay? Payunikan. So, yung roadmap po natin, ganito siya. So, from community base, indicator, and then token. Ayan. Any questions po? Clarification? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sige lang, try lang. Calling the D-Max White, FEQ 3170. Pwede ko na rin ka-isdo, kaya may magawa. D-Max. D-Max White. Sino ang alilig na diya? Wala? So, hindi ka talaga rin, ma'am. Yes, ma'am. Dua actually. Sa iya ka no? CI. April pa sa April. Baka po kasi online transfer o kaya na machine deposit. Kasi pagka po Saturday and Sunday pumatak yung payout nyo, May arating nyo doon? Ah. Pero ang total naman po na deposit sa inyo is 300. Yes po. May resibo naman po yan sa... Pa-picture ko sa iya karoning? Hindi naman po. Kasi ang may abla po yung machine. Yung machine kasi hanggang 100 Ikan ko, adi ka ro, hindi ka ro, 90. Tila imo rin ang 90. Version of yes, ma'am. Kada sa 90. Ano, I mean, sure ka kagit sa 90. Kung mahotikan ko karon. Kung mahotikan ko karon, sure kung pwede ko withdraw 90. Kapag po kasi OFW, mas Kung nakachambak marunong na sila sa USDT or sa crypto. Or kung meron naman silang Pinoy naman yan, meron silang bank account dito, doon po nila padaanin yung payout. Yes, sir. May ara na sila tanan. Ang beginner system lang po. So, nakita ko sa yung alerts na yan. Ito na ako. Sobrang excited ko ba na sasyon ako ng below na. So, pumasok na step na. Dami man dahil. Hindi, so nag-send ka ng halimbawa 500 pesos. 700. 700 kasi nakita mo yung wallet balance mo 300 pesos.
para dadagdagan mo na lang. Hindi talaga siya ma-approve. So, kailangan talaga minimum deposit is 1,000. So, ang naman doon, parang pumasok pa rin sa 100, mag-send ka ng additional 300, tapos pagsamahin mo yung resibo sa kamaya po. Tapos, konta ka lang sa page. Para hindi mo masayang 700. Ang minimum deposit lagi natin, 1,000. Wala na sa gulo sa dilaw. Paano? Kasi, kunyari may 15M ka na tawanan. Gusto mong withdrawin lahat. Mapasok na tayo. Ilang days. Anong bang po yung gusto mong gamitin? Ano nga pong bangko? May negosyo po kayo. Tama. Teka, ito po simple. Explain ko po. Halimbawa, meron kayong 5 million or sabihin natin 1 million na lang na withdrawable. Okay? Padadaanin nyo sa bangko. Sa akin po walang problemang mag-send. Kasi po, ang pagbabasahan po natin yan or ang maging may question yan is sa receiver. Kung sino yung pagsasendan ko. Halimbawa, kayo sir. So, depende sa bank documents mo kung supported ba siya para tumanggap ng 1 million pesos. Kasi kung hindi supported yan, kung wala kang supporting documents, i-presion ako na. So, much better. Sa system, hindi. Ang much better na gawin, sir, i-check Ako nagkadito, 200. 100,000 ngayon. Bukas, 100,000. Para pumasok sa bangko. Bunda ko na imo. Okay? Kung gusto mo naman, puntahin mo ko eh. Bibigay sa'yo. Raya na sa namin yan. Ayan na. Manila, cash. Oo. The best way dyan, USDT. Kung meron kang crypto wallet, doon mo padaanin. Wala problema doon. Ano nang crypto wallet? Kaya kung nasa crypto yung negosyo natin. Nagkataon lang na nasa Pilipinas tayo, kaya nakapeso tayo. Ha? Okay? Sa US na iyan, pwede ikaw sa manual. Sa US. Yes sir, question. Para isang milyon, makasunod din. I did some research na Yes sir. minsan hindi yata silang meeting. I did some research kasi same sa US, pagka $10,000 nag-alarm ang nag-alarm ang like AMLA nila. Yes po. On our end here, ang nakalagay 500,000. So pagka more than 500,000, mag-a-alarm yung AMLA. Pero ang question base, sa 8.6 million, kung kakayahan na sa akin yung chap-chap. So 450 like every 3 days. Pag yan, mag-a-alarm pa rin ba yun? Hindi po. So- Basta every day. Hindi na nila magkagawa. pinabantayan yung total, Hindi po. ano, yung Basta per day po. Per day. Okay. So, Okay, pwede man. Chap-chap mo. nakakatakot yung sabi Damuon. Damuon mo yung account. Hindi po. Kasi hindi naman nila malalaman. Kailan po talaga mag-usap. Damihan mo nga open account. Hindi lang po ako or chat niyo po. Ako nga mo nga mo. Pag pinakalam niya yung ibig Naisip ko na na. Lima Ganun kasi ako. natin. Pero wala, may maratso. Yes, yun. Tigana. Tigana. Hindi, arak na ko yung nadaan yan. Ako dapat. Ikaano, May expiration. May nakalagay ba expiration date? Ikaano, anak kay Kiana. May pa rin trading. Pagdating sa expiration or may dulo ba o hanggang kailan ba yung trade expert? So, ganito po kasimple. Base po sa roadmap na meron tayo, sa tingin niyo po hanggang kailan tayo? 10 years. More. Tingin niyo po? 10 years. 10 years. Ganito po kasimple eh. Kung ang tanong ko po ay hanggang kailan niyo gusto magpa-trade sa akin? Yun. Diba? Kasi ang cryptocurrency po, since 2009 nandiyan na yan. So, until now, it's soaring high. And, kung mapapansin nyo po sa history natin, yung salitang trading, doon namin na po ito simula pa nung una. From bar
barter, yung palitan ng gold, ng silver, tapos naging coins, naging papel, tapos naging debit card, credit card, ngayon Gcash, Paymaya, online bankings. And pansinin nyo, sa lahat ng may Gcash dito, di ba dati walang G-Crypto? So, anong meron? Bakit meron na siyang nire-recognize na ng Gcash ang cryptocurrency? Ang Paymaya nire-recognize na rin ang cryptocurrency. Ang GoTime nire-recognize na rin ang cryptocurrency. Future money. Tama. So, kayo na yung sagot ng tanong mo. Oh, ayun. So, future money po kasi siya. Why? Kasi nga po, sa totoo lang, napakahirap i-explain ng crypto. Very complicated. Oh. Napakahirap siyang aralin, napakahirap intindihin kapag hindi mo talaga binigyan ng oras. So, kung i-explain ko sa inyo lahat-lahat, aabutin tayo ng 7 years. Yun. Gusto niyo po ba tayo mag-discuss dito ng hanggang 7 years pa? So, sa akin po, sinimplified ko lahat para hindi na kayo masyado mahirapan. So, ang kailangan nyo na lang gawin is magpa-trade and then next year, kayo na yung mag-trade ng sarili yung pera. Yun. Alright. So, wala na question? Modification? Sige. Diba? Pagka po meron kayong mga kaibigan na ini-invite, huwag niyo pong gagamitin yung salitang investment. Mag-invest ka dito, mag-invest ka dito. Ang negosyo po natin is trading. Okay? Ako po yung trader and nagpapatrade po kayo sa akin. Kung sinasabi po ng mga kaibigan nyo na scam, huwag nyo na pong pilitin. Kasi po, opportunity mo yung binigay nyo sa kanila. Hindi po lahat ng tao pwede natin i-please. Okay? Darating at darating yung point na kapag nagbago na yung buhay mo, saka lang sila maniniwala. Diba? Nung inumpisahan ko po ito sa Luzon, walang naniwala. Sa totoo lang. Nung napunta ako sa Cebu, ang hirap din, wala din talagang naniwala. Oo. Kumbaga, okay, ano lang, chill lang naman po kami nung time na yun. So, nung may mga naniwala na, nakilala ko na sila Sir Richard, ayun. So, saka yung mga una namin kinausap sa kasi yung bumabalik sa amin. Kasi nakitaan na ng resulta. Yes. Yes, ma'am. Meron mo akong person na nag-traded po ako and then meron po akong business ngayon. Tapos gusto ko kunyari, kung pwede lang, meron ako sa sarili ko. Pwede ko din ba mo sa business? Kasi yung business ko nasa iyo. Pwede ko din po. Oo, yung business ko talaga. Pwede rin. Kahit nasa iyo. Yes, yes, sir. Sir, good afternoon. Good afternoon to all. Sir, kasi ako, offer na rin ako. Pero hindi kasi mawala, sir. Di ba, yung iba, nag-due diligence, nakikita sa sir yung SEC warning with the expert. So, for the benefit na ma-release din po ng lahat kung ano po yung mga mali-mali SEC warning with the expert. Antayin natin sila matapos kumain. Busy sila kumain. Anyway, guys, for the sake of everyone, about daw dun sa SEC. Sino po yung nakakita dito dun sa SEC? SEC. Yung SEC, ano natin, alert. So, kung nakita nyo siya sa Facebook, tao lang po gumawa nun. Pero kung nakita nyo siya sa website, so, ano yun, normal yun. Why? This happened last June. So, nung nag-start kami, April, May, month of May, may mga common friends or common clients ako sa forex trading na nagpapatrade sa kanila. Kumbaga, isang forex company na may common clients kami, naglilipatan sa trading natin without my knowledge kasi nai-invite ng mga kakilala. Okay? So, yung may-ari ng forex trading nagreklamo month of June. Okay?
hindi pinansin kasi hindi nagbabayad. So, month of July na po siya, exactly July 30. So, month of July na po siya kasi nagbayad na yung may-ari ng Forex company. So, tumawag po sa akin yung kaibigan kong taga-SEC. Sabi niya, may nagreklamo dito. For the sake na ma-entertain kasi nagbayad, ipopost namin. Okay? So, wala po akong dapat ipag-alala daw kasi wala naman akong SEC license eh. Again po, ang cryptocurrency po ay hindi tinatanggap ng any local government as business. Okay? Kaya hindi natin kailangan kumuha ng SEC, hindi natin kailangan ng opisina, hindi natin kailangan ng legalities. Okay? Online mo? Ganun siya. So, wala po kasi jurisdiction ang local government pagdating sa cryptocurrency. Kaya nga po number 1 na kalaban ng government and banks ang trading. Pero, mismong mga bangko na titrade, Oo, ay pakita ko Diba? sa tin. Forex pa rin ginagamit nila. Pero hindi natin alam. Why? Kasi ang ino-offer ng mga bangko is 1 to 2% per annum. Kasi kapag nalaman nila na yung pera nyo, pwede kumita ng monthly basis, magpupulang kayo. Nagani ako. Diba? Maghahanap kayo ng target. Ako din. Ay ko doon gin 10 days So, ka. binablind kasi ng mga bangko ang mga depositor para hindi sila mawala ng depositor. Ano, do karong Biruin nyo, ang dali-daling mag-deposit pero ang hirap mag-withdraw. Diba? Mag-withdraw ka ng 500,000, tatanungin ka saan ito gagamitin. Alam mo, pero ko yun. Diba? 20 days. Nasa Pilipinas po kasi tayo. Kailangan 20 days sa So, 200,000. again, yung salitang nasa Pilipinas po kasi tayo, yun na po yung sagot. Ate, sige. Oo. Yan po kasi yung batas. So, kailangan lang natin mag-abide. Kailangan lang natin sumunod. Okay. So, hindi po natin kailangan kalabanin yung government. So, kailangan lang natin mag-abide. So, as of now, hindi naman natin siya kailangan kalabanin kasi Kita tato. wala silang jurisdiction pagdating sa atin. Pero kung meron silang jurisdiction, then saka ko lalaban. Subukan lang po nila. Joke. Yes, sir. Government. Anong team kayo?